Naririnig ko na po na nahihirapan na daw silang huminga. Tulong, mami, tulong. Ganun yung nasa babanggit ng asawa ko. Mami, mami, hindi na ako makahinga hanggang sa unti-unting humihina yung boses niya. Kahapon po ay napuntahan sila ng labor attaché natin at welfare officer. Natanaw po nila yung mga labi nung tatlo at sinimulan na ang proseso ng pagpapauwi. Pwedeng umasa na by next week po makakauwi yung mga labi. Napuntahan na po natin at minomonitor natin yung kanilang mga pangangailangan at binabantayan natin. Hindi po natin yan iniiwan dahil alam naman natin napakahirap nitong sitwasyon na ito. Aalalayan po natin yan at habang sila ay meron sinasabing pangangailangan na magbabantay po ang OWA. Magbibigay po 100,000 para kay Sir Edwin, 100,000 para sa family ni Sir Jesus, 100,000 para kay sa family ni Sir Jeffrey. Opo, sir. Maraming salamat po. Sige po, promise ko yan sa iyo, yung 100,000, paparating ko sa inyo. Iba pa yung bibigay ng DMW at saka ng OWA. Thank you po, sir. Kailan niyo po nalaman yung about dito sa fire accident na nangyari sa Kuwait? June 12, may nag-message sa kapatid ko sa messenger. Sabi niya, kapatid ka ba ni Jopay? Kasi parang may nangyaring sunog. Ang ginawa ko, sinearch ko yung Quiet News, something like that. Nakita ko doon na may nangyaring ang sunog. So hinanap ko na kung anong company ng kapatid ko at medyo kinakabahan na ako. Nakita ko na mismong yung company na yun, nandoon nakasulat sa building. Yung misis ko, sabi ko, i-try mo nga i-reach out yung mga kasama ng kapatid ko, sabi ko ganyan. At nagbigay kagad ng number. So wala pang deklarasyon dito, alam ko na. Tumawag kasi ako mismo sa company nila doon. Alas 2 ng hapon dito, sumagot sa akin, sabi, good evening. So alam ko, gabi doon. So ibig sabihin, napakahaba na ng tinakbo, June 12. Alam na nila. Ang sinasabi pa lang ay missing. So alam na, alas 2 pala alam ko na. Nung time na yon, ako ay umiyak, wasak. Nasa ano lang ako, isang tabi. Tawag lang ako sa asawa ko, ganyan. At sinabi ko nga na wala na yung kapatid ko. So inantay ko pa rin ang announcement ng OWA at ng DMW regarding doon sa matter na yun. Nung narinig ko na yung pangalan ng kapatid ko, that's the time tumawag ako sa inay. Okay, inay, tatagan nyo. Walang may gusto na nangyari. Aksidente. Malaya na ang kapatid ko. Masyadong malungkot. Pati ang aking ama. Nalungkot sila sa nangyari. Kasi bandang hapon talagang masakit. Hindi ko masabi, ma'am, kasi magkakalayo kami. Nasa Bulacan po ako ngayon. Masakit po nung nalaman namin nung bandang hapon. Na-confirm na yung kapatid ko kasama dun sa ano. Masakit talaga. Masakit po. Kahit naman magkakalayo kami, kakaroon po kami ng communication sa video, sa mga, nagme-message po kami. Talagang masakit na masakit po kasi napakabata pa huli. Kamusta po ba si Sir Jeffrey bilang kapatid? Napakabait po na bata na yun dahil isa po ako sa minsan na natutulungan ng bata na yun kasi napakabait po ng bata na yan. Talagang Masaya yun. Nakita niya tayong dalawa. Gusto ko lang sana magpasalamat kay Senator Rapi Tulfo sa pinadala ng tulong. Sir, maraming salamat po. Malaking bagay po yan para may anyo namin ng ayos ang aming kapatid para hindi sayang ang kanyang pinagpaguran sa ibang bansa. Salamat po, sir. Maraming salamat din po and lubos na pakikiramay po sa family. Paano po kayo nakarating po dito? Nakarating po kami rito through sa tulong ng OWA. Rin namin sir yung yung kabutihan po ninyo na talagang nandyan kayo, kausap kayo ni Sir Arnel kanina, nandyan kayo hanggang huli at ngayon po susunduin natin mamaya yung bangkay sir at andito rin po kami nakagabay din po sa inyo. Maraming salamat din at andyan si Senator sa tulong nyo. Hindi ko ma-explain yung damdamin namin. Ang expectation lang namin dito is sunduin. Pero hindi namin alam na nandyan yung mga iba't ibang departamento ng gobyerno na tutulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. Hindi na masyadong kinakabahan si Cleopas kasi na-address natin yung lahat ng kanyang kinatatakot pagdating sa financial challenges. Maraming salamat kay Senator Rafi.
Malinaw naman si Senator, may kaagad, nagpadala ng 100. Si Speaker, may pinadala ng 200. At yung Kuwaiti government, may $15,000. Ang company, merong $10,000. Ang OWA, may ibibigay din sa kanila. Kami nang bahala dun sa para wala na kayong iisipin. Gusto lang namin paramdam na sa mga ganitong sitwasyon, masakit man itong pangyayari, hindi na kayo kailangan maraming beses pang dumulog sa OWA, sa DMW, sa DFA at sa lahat ng mga tutulong. Hindi na kayo magdadalawang beses magsalita. Kamusta naman po yung other OFWs na nasaktan din during the fire incident? Yung 5 nakaligtas yun. And then yung isa naman na na-hospital, nakalabas na. Yung 2 na lang na nasa ICU. Lahat naman under our control. And sila rin may matatanggap na tulong mula sa kumpanya nila. Yung 2 nasa ICU, merong makukuha yun from the company na $2,500 yata. But of course, help will be coming. It will not be limited effort sa parte natin. Admin, mula po kay Idol Rafi, nagpapasalamat din po siya sa agarang aksyon na laging binibigay nyo at tinutuon nyo po para sa mga OFWs natin. Ang message ko kay Senator Rafi Tulfo, unang-una, maraming salamat sa tiwala niyang binibigay sa amin at yung kanya ring effort sa Senate, talagang susuklian namin yan ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat dahil ayokong niyang mapahiya siya dahil lagi niya kaming sinusuportahan at pinaglalaban. Maraming salamat po kay Senator Tulfo po na tumulong din po sa amin. Sa lahat-lahat po ng tumutulong po sa amin ngayon, maraming salamat po sa inyo po. Dahil napakalaking tulong po itong ibinigay niyo po sa amin ngayon. At ito po ay magagamit ng aming pamilya, sa aming pangkabuhayan. At isisikapin din po namin na at itong binigay po na tulong na ito ay hindi po masasayang. Ilalagay po namin sa tama po ito. Dahil alam po namin na nagsakripisyo po yung mister ko para lang mabigyan ng magandang kinabukasan po yung mga anak niya. Kaya po itong natanggap namin na tulong dahil sa kanyang pagkamatay po ay ilalagay po namin sa mabuti. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo, sir. Ang DMW OWA magsani puwersa para tulungan yung 3 pamilya. Pinagkaloob sa amin ni Pangulong Marcos ang responsibilidad na alagaan yung pamilya, bigyan ng ganap na tulong sa oras ng kanilang matinding pangangailangan. Yung 3 nating kababayan mula sa Kuwait ay nakauwi na at kapiling na yung kanilang mga mahal sa buhay. At sabay nito ay kasama rin natin ang Kongreso. Andito yung kinatawan ni Senate Chair ng committee namin on migrant workers, Senator Rafi Tulfo. At sa ilalim ng liderato ng ating mahal na Pangulo ay patuloy ang aming ganap na assistance sa pamilya, financial, funeral at livelihood, scholarship at nandiyan na rin si Admin Arnel para paliwanag pa ang ibang assistance na pwedeng ibigay. Katulad ng nabanggit ko kanina, lahat ng kanilang pinag-aalalahanan pagdating sa mga financial challenges nila at kung ano-ano pa at lahat pa ng iba nilang mga inaalala, kami na ang papasan yan. At nakita nyo naman ang ating mabilis na pagkilos na iuwi na natin ang mga labi ng ating 3 OFWs at kasalukuyang hinahatid na sa kanilang mga lugar. Nagbigay rin ng tulong ang gobyerno ng Kuwait, about $15,000. Pati yung kumpanya, nagbigay rin ng $10,000. Pasalamat din tayo sa pamahalaan ng Kuwait. Ganun na lamang ang kanilang suporta, lalo na sa agarang pagpapauwi. And then may life insurance pa at yun ay ko-coordinate pa namin ni Admin Arnel yung life insurance proceeds nung 3.
Kamusta po ba ang buhay po ni Sir Jeffrey doon po sa Kuwait? Ano po ang kanyang trabaho? Yung anak ko na yan isang document controller sa Kuwait. Siguro mga 8 years na siya. Yan walang anak. Pero nagkaroon niya ng asawa, 1 buwan lang sila nagsama at hindi sila nagkaigi. Kailan po ang huling uwi po niya ng Pilipinas? Kailan? 2022. 2 years ago po. After nung medyo kumakalma ang COVID, Opo. nagbakasyon siya. Nung araw ho ng aksidente, ay tumawag po ba siya sa inyo, Nay? Nagchat na ulit yung asawa ni Petilia. Sabi niya sa akin, Nay, yakap ng mahigpit. Sabi ko, ano ba talagang kako ang sitwasyon na hanggang sa isinend niya yung mga pictures ng building na nasusunog, yung tinitiran nga. Eto, inay, ganito. Ang asawa ko wala na, sabi niya sa akin. Pati po si Jeff, sabi niya sa akin. Kasama po niya ang aking asawa. Hanggang sa nung gabi, kahit ganun ang sabi ng asawa ni Petilia, nag-antay pa rin ako hanggang sa nung dumating ng gabi mga 8:30, 9:30. Dumating ang OWA mismo sa akin. Doon ako naniwala. Magkakaibigan ho ba itong sila Sir Edwin Petilia at Jesus? Opo, magkakasama po sila sa roommate sila. May mga naipadala pa ho bang mga gamit? Wala. Ano? Ang huling padala niya sa akin, kasi monthly, yan ang nagpapadala sa akin ng pambili ko ng gamit ko. Sabi niya sa akin, Nay, nandyan na yung pambili mo ng gamot mo, bilhin mo ng lahat. Yun ang sabi niya sa akin. Dahil alam ko naman yung pitsa na lagi niyang pagpapadala sa akin. Sabi ko, oo, pakukuha ko na lang. Ibig sabihin po ay monthly po talaga nagbibigay ng tulong po siya. Walang liban yun dahil wala nga akong hanap buhay. Siya nagbibigay talaga ng panggamot. Nandito po siya nung operahan ako last 2022. Nang sabi niya sa akin sinabi niya sa mga kapatid niya, huwag niyo nang intindihin ang pambili ng gamot ng inay sa lahat ng gamot ng iniinom ng inay, buwan-buwan at akong bahalang magpapadala. Pag sinabing, no, yung mga apo kong napasok na. Basta sinabi nila na, no, kulang ang budget namin sa dahil nag-aaral nga lahat sila Oo, magkano kailangan mo? O siya, sige, padadala ko agad. Yan, ganun lang ang sagot niya. Basta yan nagsalita. Wala akong anak na humiling sa kanya nang hindi niya napapadalan. Talagang wala na, hindi na magiging katuparan ng pangarap. Napakasakit. Masakit talaga sa isang katulad na magulang ang pangyayari. Hindi na may babalik. Talagang hirap na hirap ako pangyayaring ganito. Ang aking mga anak, sa totoong buhay niyan, yan ay 7. Walang masamang pinagsamahan ng aking mga anak. Basta dyan pag sinabi nila na tayo din basta pagka naibigan nila, yun ang mamimiss ko sa kanilang mga anak ko. Lahat naman sila, kahit yung mga anak kong narito sa Pilipinas, ganyan din. Si Sir Jeffrey po ba, ano ang lambing po niya sa inyong... Nako, pag sa lambing ang batang iguan, hingi sa araw-araw na pagtawag din Pag natsambang ko na, kausap na kanya yung lalambing ko yan. Sabi ko, anak, padala mo akong pambili ang patungan ng manok. Tatawa-tawa lang yan, tatay. Padadala ko kayo, huwag kunin sa inay. Ibang ko ng bata na yan. Kahit nandito sa Pilipinas. Yapos yan. Hindi, kahit ganyang kaedad na, hindi siya hindi katulad ng iba na kawang sa magulang. Hindi namin bibitawan yung hindi maayos ang kanyang pupuntahan. Pagtutulong-tulungan namin yung mag-ama. Yun po, nandito rin po kami dahil nabanggit din po ni Senator na kung ano man po ang kakailanganin natin po para sa laban na to, ay handa naman po, nandito po si Senator Raffy po sa inyo. At nabanggit din po na tutulong din po si Senator na kahit papaano makabawas po sa gastusin po sa burol po ni Sir Jeffrey. Kaya nandito rin po kami, Nay. Idol Raffy, dala na po natin yung bigay na tulong natin sa family ni Sir Jeffrey, yung 100,000 po.
Salamat po. Opo. Malaking katulungan din po ito sa amin. Salamat po ng marami. Sir Rafi, maraming salamat sa inyo. Alam kong matulungin kayo. Maraming salamat po. Lalo higit dito sa inyong pinadalang tulong sa amin. Salamat po. Maraming salamat, Sir Rafi. At katulad nga ng sabi ng aking asawa, napakabuti ninyo, napakamatulungin ninyo. At patuloy pa, Sir Rafi, ang inyong pagtulong sa nangangailangan. Maraming salamat, Sir Rafi. Kamusta po ba si Sir Edwin bilang kinakasama po? Wala po masabi mo kundi mapagmahal na tao, mabait. Nasa kanya na po lahat, malalahanin, mapagmahal sa pamilya, lalo na sa nagiging baby son namin na hindi niya na makita. Kailan po ang huling uwi po niya ng Pilipinas? 2023 November po. Sabay din po kami kasing umuwi that time, ma'am. Tapos 3 months vacation lang po siya dito sa Pinas. Yun lang po yung analaw ng company. Kailan po kayo naging mag-partner ni Sir Edwin? Since 2021 pa po. LDR po kasi yun, mami. Actually, itong pagsasama namin, almost 3 months lang sa couple po. In real life po. May mga nabanggit po ba siya sa inyo na mga plano niya dahil babalik po siya ng abroad? Marami. Kung sa plano lang po, marami po. Marami siyang pangarap, lalo na sa anak niyan to. Sa amin ng pamilya niya. Marami. Hindi matutumbasan yung pangarap na meron siya. Ano ho ang unang naging reaction niya nung nalaman niya magkakababy po kayo? Masaya. Sobra. Siya pa yung mas moronic sa atin sa akin. Siya yung namimili ng gamit ng baby. Kasi ayaw niya yung mapagod. Oo, iniingatan niya talaga na wag ako ma-stress. Marami siyang biniling mga kagamitan po. And actually, that time, yung dapat itong Webes po, sana kung hindi siya, mamimili po siya and ipapasend na po niya dito dapat sa Pinas. Ano ho ang nagustuhan niyo po kay Sir Edwin? Mapagmahal na asawa, mapagmahal ng kapatid, mapagmahal bilang anak nila ina. Lagi siyang maalalahanin. Walang oras na hindi niya kami naaalala. Ilan po si Sir Edwin po sa inyong anak? Pang-anim. Kamusta po siya bilang anak? Wala na kaming masabi, talagang napakabait na bata. Palangiti lang kung may sasabihin ka sa kanya, ganun. Kanya niyang itsura, ganyan. Kaya napakabait na bata. Buhay na buhay pagkatapos dumating ganyan. Ay Diyos ko, hindi mo makaya talaga. Ang pasalamat namin kasi hindi nasunog yung katawan. Umuwi siyang buo, kahit na ganyan. Kayo nagpapasalamat kami sa Panginoon na hindi niya pinabayaan. Kahit na ganyan lang nangyari na hindi natin alam kung anong itsura niya, kung ano-ano nararamdaman niya. Panahon na kailangan ng tulong niya. Hindi namin siya natulungan. Hindi ko maano sa isip ko kung anong itsura ng anak ko nang nasusunog. Kasi may sakit ako. Nagpapagabot ako dito sa bukol ko sa leg ko. Kaya nagbuburi siya lagi niya sinasabi magpagaling ako. Kasi nga ako yung inaasahan dito sa amin kasi mostly sa mga kapatid ko nasa abroad. Ako ang kasama ng nanay ko at sa tatay ko. Kaya nung umuwi siya, sabi ko sa kanya lagi, abang andito ka, sulitin mo kasi hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama mga bagulang natin. Kaya nung time na balak namin pa-operahan si nanay, sabi ko samahan mo ako, i-process natin yung mga kailangan natin i-process. Pumunta kami ng Baguio. Hindi ko may kumpara sa iba. Grabe, ang gagawin niya. Mabait na bata to, walang bisyo. Walang bisyo, walang inom, walang sigarilyo. Kaya sa klase ng pagkabata niya hanggang lumaki ng ganyan.
Wala Parang babae. Ano po ang mensahe nyo, nanay, sa inyo pong anak? Nasa anak. Alam na namin, hindi ka namin makakapiling na nasa Panginoon ka na. Kaya pinapaubaya ko na sa inyo. Nasa Panginoon ka na ngayon, anak. Hindi ka namin makakalimutan. Alam namin. Kahit anong mangyari sa'yo, mahal na mahal pa rin kita. Alaga ko naman yung anak mo. Mawaling ko ng sobra-sobra. Ito na lang yung meron ako na naiwan niya. Di ako yung magtutuloy ng pangarap namin. Kahit mag-isa ako, tutuloy ko para sa anak namin. Yun yung malaki kasi pangarap niya sa anak niya. Huwag kang mag-alala, anak. Mag-ina mo. Nandito kami lahat ng mga kapatid mo. Hindi namin sila pababayaan. Hanggat nabubuhay pa kami dito. Huwag kang mag-alala. Alam ko mahal mo sila. Mahal na mahal mo kaming lahat. Hindi namin pababayaan itong dalawa. Ito po, idol, dala na po natin yung 100,000 para po na makatulong tayo no sa pangangailangan po nila at sa burol din po makabawas po sa kanilang gastusin. Ito po ma'am yung tulong po ni Senator Raffy. Maraming salamat po, Senator. Malaking bagay po itong itulong niyo po sa amin. Wala pong katumbas yung pagpapasalamat namin po dito. Sa may binigay mo sa amin. Paulit-ulit ko pong sasabihin salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Itong naitulong niyo sa amin. Maraming salamat. Hindi namin ito makakalimutan. Magpapasalamat. Ikalangin ka namin. Maganda yung katawan ng lahat ng iyong pamilya. Para marami kang matulungan na nangangailangan ng tulong. Hindi paris namin. Hindi ka magsasawa na tumulong sa nangangailangan. Pagpalain kayo nawa ng Panginoon. Kamusta po ba si Sir Jesus bilang asawa sa inyo po? Napakabait po niya, ma'am. Yung mga pangailangan po namin, binibigay niya po sa abot ng kanyang makakaya, ma'am. Ilang taon na po siya sa Kuwait po, ma'am? 5 years, ma'am. Siya po ay sa NBTC company. 5 Peter po siya, sa mga tubo po. Kailan niyo po huling nakausap si Sir? Nung kasalukuyan po, ma'am, pala na nangyayari yun, nung magang iyon. Kinakausap niya po kami, nagbiburaan pa nga po eh. Tapos hindi po nagtagal, bigla pong nag-blackout na yung cellphone niya. Hinihintay ko pong tumawag, wala pa rin siyang tawag. Di ang ginawa ko po, miniscall ko siya. Pero yung cellphone niya, ma'am, nagre-ring pa. Sabi ko, ba't kaya ayaw niya akong sagutin? First time po yun? First time pong nangyari yun. Kasi kahit po busy yun, sinasagot talaga niya ang cellphone niya. Mga 10 ng umaga na yun, kinabukasan na yun, ma'am. Di sabi ko, may kaibigan si Papa mo doon. Yun nga, kontakin mo, tatanungin mo si Papa mo kung bakit ayaw sagutin yung cellphone. Nakontak namin si Sir Jimmy po yun. Sinabi na niya po na, pasensya kayo ate, wala, patay na si Jess. Sabi niya ganyan. Hindi nakaligtas sa sunog. Ano yung mga alaala po ninyo na mamimiss po ninyo kay Sir Jesus po? Yung pong lagi po niya kaming inaalala po na, Ma, kumain na ba kayo? Anong ulam niyo? Yun, ma'am. Kasi lagi yung ma'am tuwing araw-araw, hindi talaga nakakalimot siyang mag-text. Tapos lagi niyang binibilin po yung mga anak niya na mag-ano kayo sa pag-aaral niyo kasi hindi ako bumabata. Tumatanda ako dito. Siyempre pag matandaan ako at hindi na ako makatrabaho, paano kayo? Kaya magpagbutin niyo ang pag-aaral niyo. Ayun lang ipapamana ko sa inyo.
Pa, nakikinig ka. Mahal na mahal ka namin. Sana masaya ka dyan. Sana hindi ka na naghihirap. Kasi yun naman talaga yung gusto mo magpahinga. Sorry kung hindi namin natupad yung pangarap mo. Pero sisikapin namin na gawin ang lahat na hindi lang ganito yung buhay namin. Yung gusto mong buhay para sa amin, sisikapin namin tupadin yun. Para hindi masayang yung sakripisyo mo na ginawa. Yun ang lagi po niyan sinasabi. Kala nyo ba madaling mag-abroad? Kasi sabi niya talaga, mayroon pa yung talagang naawa ko sa kanya, ma'am. Sabi niya, talagang gumagapang na siya, ma'am, para lang makakuha ng tubig at gamot. Kasi wala talaga daw siyang aasahan kundi sarili niya. Hindi ka umasa sa ibang tao. Tinayo mo kung ano yung pamilya na pinasok mo. Tinayo mo talaga, hindi ka umasa sa iba. At kung saan ka man naroon, sana yung pahinga na, lagi mo sinasabi sa akin na makauwi na ako at magpapahinga na ako. Ngayon, nandyan, nagpapahinga ka na. Hindi ka na makakaramdam ng pagod dyan. At huwag kang mag-alala pang sisigapin namin na makatapos yung mga anak mo sa pag-aaral. Para yung pinapangarap mo sa kanila ay matupad nila. Nung dumating po yung kanyang remains, kamusta po yung katawan ni Tatay Jesus? Hindi na po namin siya nakita rin kasi sabi po ng balsamador, talagang hindi na po kanais-nais yung itsura niya. Mas gusto po namin tignan yung mga alaala na malusog siya. Yung alalahanin yung kanyang katawan na hindi ganun po. Masaya siya. Kasi sobrang sakit na kung iyon ang titingnan namin yung katawan niya ngayon. Sana nga po, nabigyan talaga namin siya ng oras. Kasi talaga, minsan po nagtatampo talaga siya ng sana, anak, kausapin niyo naman ako kapag Kasi malungkot nga daw doon kapag talagang pag lunch break, ganun lang po talaga yung oras niya. Kaya nilalaan pa niya sa amin, ma'am. Sana ma'am, nung mga oras na tumatawag siya nga, nagchat-chat siya, sana bigyan din namin talaga siya ng nararapat na oras. Dala ko na po yung tulong ni Senator Raffy. Kahit po papaano sana po makatulong po yung bibigay ni Idol. Ito po, ma'am. Maraming salamat po, Senator Raffy, sa tulong niyo po. Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Napakalaking tulong po na yun para sa amin. At magagamit po namin yun sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaya maraming salamat po. At God bless po. Sana marami pa po kayong matulungan. Senator Raffy, maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin po. Malaking tulong po ito sa amin kasi wala po talaga kaming inaasahang iba, sir. Sana po ay patuloy kayong tumulong sa mga katulad namin na nangangailangan po, sir. Pagpalain po kayo ng Panginoon, sir. Maraming salamat po.
Alam mo yan. Iniwan mo mga kami ni baby. Mapangako ko sa'yo, aalagaan ko yung anak natin. Hindi ka makita niya. Palagi ka namin ikikwento sa kanya kung gaano ka kabuting tao. Daddy, mahal na mahal kita. Maraming salamat. Sobrang salamat. Sir, magandang araw po. Ano po ang may tutulong ng OWA sa pamilya po ng mga OFWs po natin? Good morning din sa inyo, ma'am. Actually, sa hindi lang OWA ang tumulong po. Sa pagtutulungan po ng aming attached agency, ang Department of Migrant Workers at ang Migrant Workers Office ng Kuwait ay agarang napauwi po ang mga labi nila OFW Edwin Pitilla from Mangaldan at kay OFW Jesus Lopez from Umingan, Pangasinan naman po. Actually, hindi lang financial assistance ang naitulong po ng aming agency. Bukod doon ay yung moral support, yung physically na instead na yung familya na po yung mag-process ng mga documents at pumunta sa aming office, ay kami na po ang pumunta para mapadali po yung pag-process ng pag-uwi po ng kanilang mga labi. At na-facilitate din po namin yung bereavement o tinatawag na WAP bereavement po na 20,000 assistance. At in-encourage din po namin sana yung mga OFWs na mag-renew ng kanilang OWA membership para yung maprotektahan, at isa kasi sa mandate ng OWA is to protect and to promote yung overseas Filipino workers, pati yung kanyang mga beneficiaries ay mabigyan ng mga assistance.